Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan dako o lugar ka man naroon ngayon, ang panalangin ko po ay ang pagpapala ng Diyos sa iyo sa ating pag-aaral ngayon ng sulat ni Apostol Pablo kay Tito. Panalangin ko rin po na buksan at bigyan ng liwanag ng ating Panginoon ating mga puso at isipan sa kalooban niya sa kanyang salita na ating pag-aaralan. Importante po nating tandaan na ang ating pag-aaral at pangunawa sa salita ng ating Diyos ay higit nating mapapagbuti sa pamamagitan ng ating matyagang pag-aaral sa konteksto. Mahalaga din po na ating tandaan na ang pagbabaliwala natin o hindi nating pagpansin sa konteksto ay ang dahilan sa mali nating pangunawa sa itinuturo ng Biblia. Tungkulin po natin na ituro ang itinuturo ng Biblia at hindi ang gusto nating ituro. Pagtatanggol sa pananampalataya, manindigan laban sa mga nadungisan. Okay, basahin po natin ang Tito, Kabanata 1, talata 10 hanggang 16. Basahin po natin. Sapagkat maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga mandaraya, lalong-lalo na ang mga nasa panig ng pagtutuli. Dapat patigilin ang kanilang mga bibig sapagkat ginugulo nila ang buong sambahayan sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi nararapat dahil sa masamang pakinabang. Sinabi ng isa sa kanila, ng isang propeta mismo nila, ang mga taga-Kreta ay laging mga sinungaling, masasamang hayop, mga batugang matatakaw. Ang patotoong ito ay tunay dahil dito'y mahigpit mo silang sawayin upang maging malakas sila sa pananampalataya na huwag makinig sa mga katang-isip ng mga Hudyo, sa mga utos ng mga tao na nagtatakwil sa katotohanan. Sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis, ngunit sa marumi at hindi nananampalataya ay walang anumang malinis, kundi ang kanilang pag-iisip at budi ay pawang pinarumi. Inaangkin nila, kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay ikinakaila nila. Palibasa sila'y kasuklam-suklam, mga masuwayin at hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti. Sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis, ngunit sa marumi at hindi nananampalataya ay walang anumang malinis, kundi ang kanilang pag-iisip at budhi ay pawang pinarumi. Inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay kinakaila nila. Palibasa sila'y kasuklam-suklam, mga masuwayin at hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti. Kapag ang integridad ng Ebanghelyo ay ang siyap na pong nakataya bilang mga mananampalataya, hindi po tayo dapat tumakbo at magtago na lang. Dapat po tayong manindigan. Manindigan gamit ang katotohanan. Manindigan gamit ang pagmamahal natin sa kapwa at gamit ang ating patotoo sa isang dalisay na buhay. Kailangan po nating harapin ang mga kaaway ng katotohanan at iligtas ang kanilang mga nabihag. Nasundin po din natin kapwa ang pangaral at mga babala na ibinigay sa atin ng ating Diyos sa kanyang salita. Tandaan po natin na mahalaga ang katotohanan. Dapat na tayo po ay may sapat na kaalaman sa katotohanan na magpapalaya sa atin. Katotohanan na magbibigay din po sa atin ng tapang sa pagtatanggol sa pananampalataya at sa paninindigan natin laban sa mga nadungisan. Sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis. Pinapakita po sa atin ng talatang ito ng isang salawikain o isang kasabihan na pwede rin po nating ihalin tulad ito sa isang pagsusuri sa karakter ng isang tao na siya ring ipinahayag ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni Marcos. Sinabi ng ating Panginoon, ang lumalabas sa tao ang nakakapagparumi sa tao sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya,
kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito, doon sabi natin Panginoon, ay sa loob nagmumula at nakakapagparumi sa tao. Bilang mga lingkod ng Diyos, kailangan po tayong manindigan laban sa mga nadungisan ng maling katuruan. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa pagtatapos ng pag-aaral namin sa unang chapter ng liham ni Pablo para po kay Tito. Kami po'y nagpapasalamat din sa biyaya nyo na mapag-aralan, maunawaan namin ang kalooban nyo para po sa amin na ipinahayag nyo sa inyong salita. Salamat po sa gabay at salamat po sa patnubay nyo sa nagdaan na 3 buwan na pag-aaral namin sa unang kabanata ng liham na ito. Nawa sa tulong ng Banal na Espiritu ang mga katotohanan na amin pong natutunan ngayong linggong ito ay aming magamit sa aming mga buhay bilang iyong mga lingkod. Ito po ang aming panalangin sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon, aming tagapagligtas. Amen.